What's up mga sisikoy? So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-add ng bagong employees sa PhilHealth ng ating mga businesses. Pero bago ang lahat, ito nga po pala si Roslyn 2024. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So, eto na nga po yung ating gagawin. Magla-login po tayo. Ilalagin po natin ang ating account sa Electronic Premium Remittance System o EPRS program. Okay? Sa EPRS account. Yun. Ayan. Once na nandito na po kayo sa inyong dashboard, pumunta lamang po sa left side ng inyong dashboard at i-click po ang Employees Management. So, ito po yung makikita nyo once na na-click nyo na po siya. Kailangan nyo lamang po i-enter ang PIN ng inyong employee, na inyong bagong employee, at ang kanyang birthday. Sa paglagay po ng birthday ng inyong bagong tauhan, i-click nyo lamang po yung may arrow. For example po sa month, i-click nyo po yung arrow and then choose po kung anong month po yung birthday ng inyong bagong employee. Same po sa day, sa date ng birthday, yung click nyo po yung arrow and then select the date. Next naman po is yung year. Click nyo po yung pwede nyo pong i-click yung arrow or simply input lang po kung ano po yung year niya. And then pag okay na po ang lahat, i-click lamang po yung submit po sa baba. So review nyo po muna and then click submit. Once na-click nyo na po yung submit button, lalabas po ang details ng inyong bagong tauhan. I-check nyo po ito kung tama po ang nakalagay ng kanyang PhilHealth number, last name, suffix, first name, middle name, and then date of birth, and then gender. Pag okay po, click nyo lamang po yung accept. Yung baba po, ilalagay nyo po yung kanyang email para po ma-update po siya. So, ang nakalagay po sa bandang baba is, please provide additional information. So, kasama po dyan is yung mobile number, email address, and then date of employment. Date of employment, ilalagay nyo lamang po yung month, date, and then year. Kung kailan po siya nagsimulang pumasok or natanggap sa inyong company. Sa baba naman po ay ilalagay nyo po ang kanyang company ID number. And then next is SSS number or GSIS number. Next naman po is TIN number. And then sa bandang baba is pag-ibig number. And then, basic salary. Yun po yung mga hinihinging detalye. So, lalagay nyo po yung details ng inyong bagong tauhan. And then, pag okay na po, i-click lamang po yung accept sa baba. So, ayan po, ako ay kasalukuyang naglalagay ng company number, company ID number ng aking tauhan at nag-i-input ng kanyang SS number. Yan. So, pagpasensyahan nyo na ang ating at mahina po mag-type. Mahina mag-type. Medyo may katandaan na po ang inyong ating. Pagpasensyahan nyo na po. Next po niyan is TIN. So, wala pa po siyang TIN. So, ililive ko lang siya ng blank. So, next naman yan ay mag-i-input na po ako ng kanyang salary. Kasi po, yung pag-ibig niya is hindi pa po siya binibigyan ng number. Next po is, kiklik na po natin yung accept button na nasa baba po. Review nyo po muna bago nyo po i-click yung accept.
Pag okay na po, ayan po meron siyang, are you sure you want to add or something? Labo ng mata ko. And then, ito na po yung details ng inyong mga tauhan. Yan na po siya. Ipapakita nyo po siya at makikita nyo po siyang added na po siya dun sa list sa inyong dashboard or list ng inyong mga tauhan. Ganun lamang po.